Gising Pilipinas! May init pang balita, isang dambuhalang nilalang natagpuang pagala-gala. Mag-ingat at huwag munang lalabas ng bahay. Go! Mga kapitbahay, narinig niyo ba yon? Hindi si Dax ang dapat nating katakutan, kundi yung dambuhalang nilalang daw na nakita sa lugar natin. Hi, Ruru and Dax! Nakita sino yan? Huwag kayong matakot. Sa totoo lang akong gumawa ng miniature barong-barong na ito. Dating tattoo artist si Noda. Pero nang magkapandemya, tulad ng ibang kabuhayan ay humina rin ang kita niya. Dumaan daw sa depresyon si Noda at ang paggawa ng diorama ay naging paraan niya para labanan ito. So, ginawa ko lang po brain therapy yung diorama. Kung napapansin nyo, kaya po mga barong-barong yung mga creations natin. Kasi lumaki po ako sa ganitong klaseng bahay, ganitong klaseng pamumuhay. Batang realist po ako, kaya inspiration ko po yung kinalakihan kong bayan. Ang mga unang miniature ay ginawa ng Egyptians 5,000 years ago. Gumawa sila ng miniature replica ng boats, animals, furnishings, and even servants. 400 years ago naman nang unang gawin sa Europe ang dollhouse miniatures. Baby houses o cabinet houses pa ang tawag dito noon na ironically off-limits for kids dahil hindi raw ito laruan kundi collectible miniature pieces na may fine architectural details. Naging malaking tulong ang dollhouse miniatures para sa mga nanay noong 17th century dahil ito ang ginagamit nila para turuan ang mga anak na babae kung papaano mag-ayos ng bahay. Isa sa mga naging inspirasyon ni Noda sa paggawa ng mga diorama ang kanyang ama. Bata pa lang daw si Noda ay nakikita niya na itong bumubuo ng miniature pieces mula sa recycled items. Tulad na ng miniature motorcycle na ito. Matagal ko pong nabuo yan. Kada makita ko pong pyesa sa daan, pinupulot ko po. Akala nga po ng nanay ko, nasisiraan na ako ng ulo. Kung ano-ano po kasi yung pinupulot ko, sabi niya, basura lang yan. Nung natapos ko po yan, linapag ko po sa lamesa habang kumakain po yung magulang kong babae. Sabi ko, yan ma, yung aking sinasabi yung ano kung pinupulot kong basura. Ayan, tapos na. Akala niya po, binili ko 18 taon na ang lumipas at ang pangarap lang ng motorsiklo ni Tatay Jerry noon, natupad na niya ngayon. Kaya ang lagi niyang payo sa anak, Sabi ko po sa kanya, ayusin niya, galingin niya. Balang araw yan sisikat ka balang araw sa mga ginagawa mo. Proud po ako, masayang-masaya po ako na meron dumadalo din sa lugo ko na tulad niya. kung dati ay pinapanood lang ni Noda si Tatay Jerry, ngayon ay marami na ang humahanga mismo sa kanya. Ilang beses na rin siyang na-feature sa iba't ibang TV shows, newspaper at social media pages. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko pinipinturahan ng mga parte ng bahay para magmukhang realistic. So, nakagawa na ako ng pintuan dito. Gamit natin dito is kahoy, plywood, tsaka screen. So, pipinturahan natin to para magmukhang luma at magmukhang realistic. Gamit natin ng mga water-based paint. So, meron tayong kulay maroon. Then, meron tayong kulay na green. After natin ma-apply yung decolor natin, so doon na natin lalagyan ng mga shadings ng kulay maroon para magmukhang luma yan ng konti. So yan, nakuha na natin ng kulay na gusto natin para sa pintuan natin. So ngayon, ilalagay na natin siya dito sa diorama binubuo natin. Wow, ang galing! Mukhang totoo lahat to, Noda! Ay, grabe! Dahil dyan, susubukan ko rin gumawa. Dax, tulungan mo ako ha. Maayos. Syempre dapat hindi tayo magpahuli. Dapat meron din tayong gawin. At sa ating unang gagawin, walang iba kundi ang tsinelas. Bago natin to magawa, itong tsinelas ito muna gagawin natin. Itong parang stool o upuan. Tapos, ikakat natin itong linya na ito para sa mga paa. So, subukan natin. So, dapat pantay na pantay. Dapat hindi ka nanginginig. Mag-TikTok ka, dali. Yan. So, ngayon meron na tayong 4. Yan ang magiging paa ng ating upuan. So, ngayon susukatin na natin. Ilalagay natin siya dito.
Tignan mo to, Dakila, oh. Nakagawa na tayo ng maliit na upuan. Kita mo yan? Pipinturahan na natin. Meron tayo ditong pintura. Alam mo, sa totoo lang, Dax, first time ko itong gagawin. Pero dahil nasa AHA tayo, gagawin natin to syempre. Yan. Sa totoo lang, parang mahirap siya dahil syempre maliit yung pinipinturahan natin, yung tansyahan. Yun lang yung medyo mahirap dito. Pero nakakatuwa dahil syempre nakakagawa tayo ng ganito, di ba? And it's done! Ito na po ang ating maliit na upuan. Miniature piece. Kita mo ba yan? Kaya ba hawakan? O, yan lang ha. Baka malaglag sa'yo ha. Wow! O yan mga kaaha, ipapakita natin ang totoong stool. From this, ganito kalaki, to this. Diba? Wow! O, kita niyo yun? Parang walang pinag-iba oh. Yung size lang. Ang galing naman. Dahil dyan, ilalagay natin yan dito. Sa ngayon, may dalawang uri ng miniatures. Ang children's miniatures at ang miniatures for adult hobbyists. Kadalasang gawa sa plastic ang children's miniatures na may laking 1/6 scale o play scale dahil 1/6 lang ito ng kanilang original size. Habang ang miniatures meant for adult hobbyists naman ay typically made of wood, plywood o medium density fiberboard na mas maliit kesa sa children's miniatures. Eh, sa tulong ng mga diorama or mga creations na binubuo ko, natutustusan ko na rin po yung pangangailangan ng pamilya ko. Tumatanggap si Noda ng commissioned works na nagkakahalaga ng 15,000 pesos pataas. Kung mas malaki at mas komplikado pa raw ang gagawin, ay pwede pang umabot sa 6 digits ang halaga nito. Panalo! Tumatagal naman ng 1 buwan hanggang 3 buwan ang paggawa ni Noda ng isang buong diorama. Isa sa mga nakapansin ng angking galing at talento ni Noda ay si Sir Antonio. Tinignan ko yung page niya ng Facebook. Aba, maganda talaga yung mga gawa niya, kakaiba. Na-convince ako na tulungan siyang dito sa craft niya para ma-promote yung talento ng mga Pilipino. Nagpagawa si Sir Antonio ng diorama sa kanilang dating lugar noon sa Guadalupe. Hindi naman ganyan yung bahay namin nung bata, pero yung mga kapitbahay namin, may mga barkada akong ganyan kalaro namin sa kalsada. Kahit na simple lang, masaya. Sa darating na December ay magkakaroon si Noda ng kanyang first solo art exhibit sa Pampanga. Ang pangarap lang noon na malapit na mangyari ngayon, The Serve. Oh, Dax, paano ba yan? Mukhang si Noda talaga ang tunay na Dax. As in, dakila. O tara na, labas na kayo dyan. Uy, Salamat, Noda. Thank you. Aha!